Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang insulto kay Pacquiao, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So bagamat nga po pinapangalanan at hinihirang ang ating pambansang kamauman ni Pacquiao ng iba't ibang international boxing websites bilang #1 best fighter ng sports ng boxing sa nakalipas na 3 dekada, ay talaga nga pong kinukontra ito ng mga banyagang fans partikular sa Amerika. Ito po ay dahil hanggang ngayon ay pinaglalaban pa din nila na hindi naging patas si Pacquiao, gawa ng gumagamit umano ito ng pinagbabawal na gamot, na siyang dahilan umano kung bakit naabot nito ang napakahirap mahigitan na record sa kasaysayan ng boxing, ang pagiging isang 8 Division World Champion, 5 Division Lineal Champion, at pagiging kampiyon sa 4 na magkakaibang dekada. Sa isang Facebook post ay muling nag-iwan ng mga komento ang mga banyagang fans, kagaya ng isang ito na sinabing magaling naman umanong fighter si Pacquiao, subalit gumagamit daw ito ng pinagbabawal na gamot sa halos buong professional boxing career nito. Habang may nag-comment naman na Pacquiao was juicing. Ibig sabihin din po niyan ay hindi daw malinis na fighter ang ating pambansang kamao. May nagsabi din na paano naman umano magiging pinakamagaling na boksingero si Pacquiao kung napatulog daw ito ng Mexican legend 4 Division Champion Juan Manuel Marquez. Tapos natalo pa daw ito ng 8 beses. Bukod dyan ay may bumanat din na wag daw sasabihin na si Pacquiao ang numero 1 boksingero, kasi hindi nga daw si Pacquiao ang #1 best fighter sa mismong henerasyon nito, dahil si Floyd Mayweather Jr. daw ang totoong #1. Madami pa pong komento ang iniwan ng mga banyagang boxing fans patungkol sa ating pambansang kamao, at pare-pareho lang ang mga pinagsasasabi nila. Pero ganun pa man nga po ay ang hindi natin maintindihan sa kanila ay patuloy ang pagbibintang nila kay Pacquiao na gumagamit ito ng pinagbabawal na gamot. Subalit kailanman ay hindi ito napatunayan. Sa katunayan nga, ilang beses nang pinaparandom drug testing si Pacquiao habang nasa training camp ito, at bago mag-umpisa at pagkatapos ng laban ay pinapa-VADA testing din ito, pero laging negatibo ang resulta. Tandaan po natin na minsan na natalo sa korte ang kampo ni Mayweather matapos magsampa ng kaso ni Pacquiao nang dahil sa walang tigil na pagbibintang nito noon na maduming fighter si Pacman. Nagdesisyon ang korte noon na pumabor kay Pacquiao gawa ng kakulangan ng ebidensya ni Floyd sa kanyang bintang. Kaya ang resulta ay nagbayad ang kampo ni Mayweather kay Pacquiao para sa damages na naidulot nito. Hindi kasi nila matanggap na ang isang maliit na Pilipinong boksingero na nanggaling sa 105-pound minimum weight division ay nagawang maging kampiyon hanggang sa 154-pound junior middleweight division. Nagawa din ni Pacquiao na umakyat ng timbang na hindi nawawala ang kanyang lakas at bilis, at nakakaya niya pa din saluhin ang mga suntok ng mas mabibigat na fighter sa ibang dibisyon, bagay na hindi nagagawa ng karamihang boksingero. Yan ang abilidad ni Pacquiao na hindi nila matanggap, dahilan kung bakit hanggang ngayon ay pinagpipilitan pa din nila na gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang nag-iisang 8 Division World Champion ng boxing. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH.